Good morning guys. Ayun. Good morning sa inyong lahat, no? Napakaganda ng mga ano dito guys, oh. Yung mga puno nila dito. Kasi autumn na dito sa Japan, kaya kung mapapansin nyo na nag-iiba na yung mga dahon ng mga puno dito. Kasi may mga talaga yun yung season dito sa Japan. Autumn yung tawag dyan guys. May apat kasi na season dito sa Japan na kailangan pagdaanan. Kaya sa mga pupunta dyan dito sa Japan, no? Magdala na kayo ng magdala na kayo ng jacket. Kahit konti lang, no? Makakabili naman kayo dito. Marami naman dito mga second hand. Tsaka branded pa, no? For this video pala guys, no? Lamig. Para bibigyan ko kayo ng tips para sa mga daily routine dito sa Japan, para makapag-survive ka kahit di ka magaling sa Nihongo. Pero kailangan pa rin natin mag-aral guys, no? Kasi yun talaga yung salita nila dito sa Japan, kaya kailangan porsigido ka mag-aral ng Japanese language. Pero bibigyan ko lang kayo ng konting tips para makasurvive ka kahit di ka magaling sa Nihongo. Kasi yung first time ko dito is talagang naranasan ko yan, no? Okay guys, okay, mamaya kung tuturo ko sa inyo kung paano. Okay, bye bye guys. Meron pala akong share sa inyo, no? Meron pala tayong tips para sa mga kababayan natin, sa mga gusto mag-apply dito sa bansang Japan. At yung tips na ito guys is sa mga daily routine dito sa Japan na para makasurvive kahit hindi ka magaling sa Nihongo. At ayun guys, agaya ko yung sinishare sa inyo yan kasi naranasan ko mismo yun dito sa Japan, no? Balik muna tayo guys sa mga nag-apply ako sa Japan. Nag-apply ako sa Pilipinas is 2019, dapat nandito na ako eh. Kaso nga lang nakalis ako noon 2022, no? Sobrang tagal, di ba? 2 years kami nag-antay nung guys dahil nga sa pandemic. 2019 nagsara yung Japan, kaya 2 taong kami nag-antay. Hindi ko nga akalain na makarating ako dito sa bansang Japan. Talagang laki pasalamat ko kay God sa mga nagpatuloy ng nagdasal, at lalo na sa agency namin na hindi kami pinabayaan. Ayun guys, nung first time ko kasi dito sa Japan, talagang yung Nihongo ko is konti lang, no? Konti lang talaga yung alam ko kasi nga nawala na yung Nihongo na pinag-aaralan namin dahil 2 taong kami nag-antay. At i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga naranasan ko. Una guys is pag inutosan kayo ng Japanese or yung leader nyong Hapon, no? Wag muna kayo mag-okay guys. Wag muna kayo mag-confirm na alam nyo na yung ginagawa nyo. Okay. Pag hindi mo na, alam mo naman tayo mga Pinoy, pag sinabing oh alam ko na yan, gagawin ko na yan, wag mo nang paulit-ulit mong sabihin. Parang ganun ba? Wag muna tayo mag-okay guys pag hindi natin naintindihan. Gusto kong hindi mo naintindihan, paulit mo. Kung nabibilisan kasi sinasabi niya, pabagalan mo. Kunyari sa Nihongo, sumimasen, moichido onegai shimasu, please pakiulit po, no? Ganun. Kunyari pabagalan mo, sumimasen, yokore ite kudasai, please pakipagalan yung sinasabi niyo po. Parang ganun, di ba? Kaya wag muna tayo mag-confirm na alam naman natin na hindi natin naiintindihan, no? Baka mamaya magka-problema tayo, no? Kaya isa yun guys, isa tips ko sa inyo, no? Yung pangalawa guys is kung alam mo na yung ginagawa mo, is kailangan mo pa rin i-confirm, no, kung tama ba ito, tama ba yung gagawin ko, para hindi tayo magka-problema, no? Kailangan always confirm, no, sa kanila na okay na ba ito yung gagawin ko, okay na ba ito yung ginawa ko. Parang ganun, para hindi tayo magka-problema dito sa bansa. Alam mo naman yung mga Japanese talaga masisilan yan. Talagang pag lagi ka nagkakamali, talagang babantayan ka niyan. What? Siyempre ayaw naman natin yung kailangan man talaga natin matuto para makasurvive. Yung pangatlo guys is makabisaduhin mo yung mga bagay-bagay na sa paligid mo. Kunyari sa trabaho, no, about sa trabaho. Ako kasi guys, ang ginagawa ko is talagang kinakabisado ko yan. Iti-tips ko sa inyo guys, no, kinakabisado ko ano yung mga tawag dito sa paligid ko. About sa trabaho, kunyari anong tawag dito, ano ba yung sasabihin sa ganito. Talagang ganun ako guys, no, talagang pag-uwi ko pa sa apartment, galing ako trabaho, pag-uwi ko talagang ay ito pala yung ibig sabihin nun. Ito pala yun. Parang ganun ba? Kakabisiduhin nyo yung kung ano yung mga tawag sa paligid mo, kung ano yung mga bagay-bagay, no? Yan yung muna ang gagawin nyo guys, para pagdating sa trabaho ay hindi ka na magkakaproblema, para makasurvive ka, no? Yun yung gagawin nyo guys, no? Kabisiduhin nyo ang about sa trabaho, kasi araw-araw nyo naman ginagamit yan. Pag nandito kayo, araw-araw nyo naman naririnig, araw-araw nyo naman ginagamit sa trabaho, diba? Hindi nyo pa sa ulo yun, diba? Ayan guys, and yun yung pangatlo, no? At kailangan talaga
mas maintindihan mo. Hindi ko naman kasi sinasabi sa inyo kasi talagang hindi kayo mag-aral dyan. Kailangan nyo mag-aral talaga ng Nihongo guys. Maniwala kasi gamit na gamit dito yan sa bansang Japan, no? Paswertihan na lang talaga kung may kasama ka mga Pinoy, mga simpay. Talagang swerte mo, no? Kagaya ko, swerte ko din na may mga kasama akong Pinoy. Kaya kung hindi ko alam, tinatanong ko sa kanila. Ayun guys, and sana nagustuhan nyo yung video na to, and talagang good luck sa inyo, mag-aral kayo ng mabuti kasi dito bibihira talaga mag-English, no? Talagang Japanese talaga language dito, kaya mag-aral kayo ng mabuti sa mga nag-a-apply dyan sa bansang Japan, dyan sa Pilipinas papunta dito sa bansang Japan. Ayun guys, at sana na may natutunan kayo ngayong araw na to, no? At uwi na ako kasi sobrang lamig na, at magkita-kita ulit tayo sa sunod na video. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin guys, pa-click na lang yung button natin para updated kayo sa mga video na upload natin. And ayun guys, and maraming salamat, and magkita-kita ulit tayo sa next video natin, no? And ingat kayo lagi, and pray lang, no, sa mga nag-a-apply dyan. Good luck sa inyo, at sana makarating na kayo soon dito sa Japan. Yun guys, maraming salamat, bye bye.